Isang gabi, dumating ang sheriff para ilabas siya sa tinitirahan niyang apartment. Wala siyang alam kung saan siya matutulog. Makalipas ang 7 taon, binili niya ang mismong building na iyon at ginawa niyang headquarters ng kanyang kumpanya. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Grade 6 pa lang ako noon sa Tondo, Maynila, at wala na akong ibang inisip kundi kung paano ako makakatulong sa pamilya ko. 12 kaming magkakapatid, at ang tatay ko, si Mang Tonyo, ay isang construction worker na madalas walang trabaho. Si nanay naman, si Aling Nena, ay naglalabada para lang may makain kami. Ang pangarap ko lang noon ay makabili ng isang buong sako ng bigas para hindi na kami magutom. Kaya naman, pagkatapos ng klase, diretso ako sa palengke para magbuhat ng mga pinamili ng mga kapitbahay namin. Kada buhat, 5 pesos. 5 piso. Minsan, inaabot ako ng hating gabi bago ako umuwi, pagod na pagod pero masaya dahil may barya akong maiabot kay nanay. Pagdating ko ng high school, mas naging seryoso ako. Hindi na sapat ang pagbubuhat. Kailangan ko ng mas malaking kita. Nakita ko ang mga nagtitinda ng banana Q sa labas ng eskwelahan. Nainggit ako. Kaya isang araw, humingi ako ng puhunan kay nanay, 50 pesos. Bumili ako ng saging, harina at asukal. Unang araw, nalugi ako. Sunog ang saging at hindi masarap ang timpla. Akala ko, katapusan na ng pangarap kong maging negosyante. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Kinabukasan, lumapit ako kay Aling Meding, ang pinakamatandang tindera ng banana Q sa amin. Nahihiya akong magtanong pero kailangan ko ng tulong. Aling Meding, pwede po ba akong humingi ng payo? Paano po ba magluto ng masarap na banana Q? Ah, ikaw pala, Jose. Nakita kitang nagtitinda kahapon. Sige, tutulungan kita. Pero sa isang kondisyon. Ano po iyon, Aling Meding? Gagawin ko po lahat. Kailangan mong tiyagain ang pagtimpla. At huwag kang sumuko. Opo, Aling Meding. Salamat po. At huwag kang matakot magtanong. Walang masama sa paghingi ng tulong, Jose. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Sa tulong ni Aling Meding, natuto akong magtimpla ng banana Q na hinahanap-hanap ng lahat. Mula sa pagkalugi, kumita ako ng 500 piso sa isang araw. Ang perang iyon ang ginamit kong puhunan para magsimula ng maliit na karinderya sa tapat ng bahay namin. Si nanay ang nagluluto, ako ang nagsiserve. Araw-araw, punong-puno ang aming karinderya. Nakakabili na kami ng 2 sako ng bigas, at nakapagpaaral ako ng 2 kong kapatid. Akala ko, ito na ang forever. Pero doon ako nagkamali. Mabilis akong naging kampante. Hindi ko na gaanong binabantayan ang negosyo. Nagsimula akong magpabaya. Isang araw, narinig ko ang usapan ng 2 customer habang naglilinis ako ng mesa. Ang layo na ng lasa ng luto ni Aling Nena. Hindi na masarap. Nga. At ang mahal pa ng singil. Parang tinusok ang puso ko. Pagdating ng gabi, kinausap ko si nanay. Nay, may nagrereklamo po sa luto at presyo natin. Ha? Naku, Jose, bakit hindi mo sinabi agad? Hindi na pala ako nakakabili ng sariwang sangkap. At nagtaas ako ng presyo kasi kailangan natin ang pambayad sa upa. Sumakit ang ulo ko. Hindi ko inasikaso ang negosyo. Hindi ko nakita ang mga gastos. Hindi ko inalam ang feedback ng mga customer. Sa huli, tuluyan kaming nalugi. Ang karinderya ay nagsara. Naubos ang lahat ng ipon ko. Umasa ako na babangon ako agad, pero lalo akong nalugmok. Dumating ang panahon na hindi na namin nabayaran ang upa sa apartment. At isang araw, dumating ang sheriff. Sige po, sir, lalabas na po kami. Wala na po kaming kakayahang bayaran ang upa. Pasensya na, Jose. Trabaho lang.
Sa gabing iyon, natulog ako sa bangketa kasama ang pamilya ko. Nakaramdam ako ng matinding pagkatalo. Pero doon ako nagkaroon ng matinding realization. Ang pagkakamali sa aking unang negosyo ang naging pinakamahalagang aral sa buhay ko. Natuto ako sa hirap ng pagkalugi, sa halaga ng bawat sentimo, at sa kahalagahan ng pag-aasikaso sa bawat detalye ng negosyo. Hindi ako sumuko. Sa tulong ng mga kapitbahay at kaibigan, nakahanap ako ng trabaho bilang delivery boy. Araw-araw, habang nagde-deliver, pinag-aralan ko ang mga negosyong dinadaanan ko. Ano ang sikreto ng kanilang tagumpay? Paano nila inaasikaso ang kanilang mga customer? Pinag-ipunan ko ang bawat sentimo, at sa loob ng 2 taon, nakapag-ipon ako ng sapat na puhunan para magtayo ng isang maliit na food cart. Hindi na banana queue, fishball at kwek-kwek. Pero this time, hands-on ako. Personal kong inaasikaso ang lahat. Mula sa pagbili ng sangkap, sa pagluluto, hanggang sa pakikipag-usap sa mga customer. At sa loob ng 7 taon, lumago ang aking food cart business. Mula sa 1, naging 10. Mula sa 10, naging 100. At sa huli, nakabili ako ng buong building kung saan ako dati pinalayas. Ginawa akong headquarters ng aking kumpanya. Mula sa pagtulog sa bangketa, hanggang sa pagiging isang C ng isang malaking food conglomerate. Ang kwento ni Jose ay patunay na ang bawat pagkakamali ay isang aral. At ang bawat pagkalugi ay isang hakbang tungo sa tagumpay. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.